So magandang araw mga kabro. Kagahapon pala, pumunta pala tayo sa service sa Batangas. May sinirbisan tayo na supply ng kuryente. Kailangan na magkaroon na silang supply ng kuryente doon. Kaya ngayon ay kinabit na natin yung wire na punta sa poste. Tapos connection papunta naman sa submeter. Dapat daw nakabukod ang submeter doon habang gumagawa ang ilang subcontractor, no? Mayroon pala tayo na subcontractor kaya sinupply natin yung nakabukod na supply o saksakan nila na may kasamang breaker at saka submeter, no, na with outlet na. Yan kasalukuyan po, nasa labas tayo ng krusada dito kasi medyo tirik ang araw, mainit, pero sa oras nito ay oras na mga nasa alas 2 ang oras na yun na habang tayo kumakabit. Kahit mainit ang araw pero okay lang, medyo mahangin naman sa labas. Kaya samahan niya ako dito. Sana maging okay. Successful ang ating ginagawa o ating trabaho kahit live ito o ingat lang tayo. Sa lahat ng gusto matuto sa pag-electrical, doble ingat tayo kasi mahirap itong ganitong trabaho. Pero ito sa akin mga kabro ay hindi man palagi ito aking ginagawa. Bali service lang to o na kasi wala tayong ibang na mga electrician na talaga na mga imported na electrician. Yung mga mataas na experience. Sa akin ay ito ay mababa ang experience natin. May kunting alam naman tayo din. Ito paano. Kaya ako nang pinadala dito, ako nagkabit dito para magkaroon lamang ng supply ang ibang gumagawa na ating mga kasamahan. No? Hindi ko lang magiton kung sino, kung anong company kami. Basta importante itong tinatrabaho ko ang maging okay o maayos ang katapusan nito. Pero ang sa meter natin mga kabro, nasa loob natin nilagay na. Bali, dinaan natin sa pader o bakod ang mga wire nito. Kaya mamaya pagkatapos nito, doon naman tayo sa loob o i-check natin ang ating submeter nilagay sa loob. Bali, nakalapag lang sa pouring kasi nilagay natin ng housing na ginawa natin sa shop. Hindi ko lang na-videohan na galing sa shop yung ginawa kong housing na safety ang paggagawa kasi may pintuan o may lock pa. Astig to mga kabro. Nilagay natin lock ang yung submeter natin na para hindi magamit sa ibang kontraktor. Baka kasi gamitin kaya baka tumaas ang ating bill sa kuryente pag may makigamit na ibang mga kontraktor. Kaya sa atin, isipin natin, kailangan tayo lang ang gumagamit o yung ka-team natin ay yung natin, subco natin na kontraktor. Kailangan sila lang gumagamit o pwede din tayo kung halimbawa kung mag-service man tayo doon. Kaya yun ang ating ginagawa, nilagyan ng pinto ang submeter natin para tayo lang o yung subcontractor na ang makasaksak. Yan po, natapos natin natap yung kuryente, na-splice na maayos, yun papasok na sa loob. Dito sa loob, i-check natin. Ayan po mga kabro ang sinasabi ko na submeter, nilagyan natin ng yan po ay matira-tirang plywood natin na ginagawa sa shop. Yan natong dugtong-dugtong lang natin para di naman masayang ibang materialis. Yan sa poste na yan, doon tayo nagkabit, no. Yan, sa ilalim ng bakod natin dinaan yung wire, pero nagpaalam na tayo sa mga kontraktor na wag lang daganan ng mga mabigat na bagay hindi pumutok. Yun ang sabi ko sa iyo na may lock ang ating submeter sa loob, may saksakan sa loob, may breaker. Yan mga kabro ang ating ginagawa. Nagaling sa poste ang ating supply ng kuryente papasok sa loob. Ito pong site na yan po, diyan tayo magkaroon ng malaking tindahan o tindahan ng furniture. Malapit lang ito sa Punto Pino, Batangas City. Okay po, maraming salamat. Hanggang dito lang po ang ating video. Like and share na po. Thank you.